advocate ako sa'yo, Jerry. Hindi pa pwedeng sabay-sabay yung trabaho. Nagkataon lang ang nakita mo eh. Hindi dapat naman, wala dapat hierarchy. Hindi ako naniniwala sa hierarchy eh. Pero, kung halimbawa, ni-raise mo, etong problema na to, ni-raise mo a year ago, tapos etong isang problema, ni-raise mo, parang a day ago, ang tutukunan mo muna yung problema na ni-raise a year ago. Hindi pa pwedeng sabay-sabay. Ha? Sabay-sabay. My God, hindi nga sabay-sabay. Diba? Isa pa. Kalsada. May mga barangay roads yan, sakop yan ng local government. Pero meron din namang mga national road at marami nito sa Valenzuela na sakop ng DPWH. Baka kailangan intindihin natin kung kaninong jurisdiction yung pagpapagawa ng maayos na kalsada. Totoo naman yan. Pero may papel ang mga local government units para kulitin ang DPWH para magawa yung mga kalsada nila. Kaya, kasi kailangan natin tingnan gaano kalaking budget ba ang ibinigay sa DPWH para magawa yung mga kalsada sa Valenzuela. Recently, last week, Prof. Silito, nagpunta si Secretary Vince Dizon sa Samar. Alam mo, ang kalsada sa Samar, kung lubak ang kalsada sa Bulacan, bulok ang kalsada sa Samar. Sa Samar Island. Nakakaloka talaga yan at napakaraming taon na. Ngayon, nung nakaraan, nakalimutan ko lang yung datos eh. Pero pagka sinilip mo kung gaano kalaki yung supposedly binudget sa mga kalsada ng Samar mula 2019 halimbawa, bilyon ang binudget. Bakit ganyan pa rin ang itsura ng mga kalsada sa Samar? So, isisisi natin ito sa DPWH pero at the same time, hindi pwedeng parang itsapwera sa sisihan ang mga local government units. Kasi ko naman, ano bang ginagawa ninyong ginagamit ninyo sa transportasyon ninyo? Lumilipad pa kayo? Mga asikaw pa kayo? Land Cruiser, hindi yan nalulubak. Oo, yung mga malalaking tapos Jen, Oy, pagka pala ganyang malapit ka sa camera, nakikita namin yung ugat mo sa sa sentido. Oo, parang medyo pumipitik-pitik eh. Alam mo yun? Panuloka ako kasi dumadaan ako sa kalsada ng Valenzuela, dumadaan ako sa kalsada ng Bulacan, at dumadaan ako sa kalsada ng Samar kapag halimbawa umuwi ako at dahil masyadong mahal ang pamasahe ng eroplano mula dito hanggang sa probinsya ko sa Northern Samar, ang ginagawa ko ay bumabiyahe ako papunta ng Tacloban. Tapos bumabiyahe ako ng kalsada papunta dun sa probinsya ko sa loob ng 6 na oras. At pagkatapos nun, yung puwet ko ay durog na pagkadating ko sa probinsya namin dahil sa kalsada ng Samar.